Gina Jed Tales presents Dalagang Palengkera, hindi alam na ang lalaking inaalagaan niya ay isang mayamang CEO. The CEO and the Poor Girls Series 1. Love Story of Yana and Caleb. Isinulat ni Jessa Blue at narrated by Miss Lan. Opo ma, kumain na po ako ng hapunan pag uwi ko galing palengke. Kaya wag na po kayong mag-alala. Hawak ni Yana ang cellphone sa isang kamay habang nakaupo sa malaking batong malapit sa dalampasigan. Sa harap niya, marahang umahampas ang alon sa buhanginan. Dapat sana'y nakakapagpahinga ang tanawin. Pero, napasimangot siya nang mapatingin sa gilid ng bukana. May dalawang kabataang magkadikit habang nagde-date. Napabuntong hininga si Yana at bahagyang inirapan ang dagat. Talaga ba? Tanong ng ina niya mula sa kabilang linya. Dako, hindi porke malayo ka sa bahay ay hindi na kita aalalahanin, Yana. Unahin mong kalusugan mo bago ang trabaho. Ma, araw-araw niyo po akong pinapaalalahanan yan. Parang sirang plaka na nga po kayo eh. Mas mabuti ng sirang plaka kaysa anak na matigas ng ulo. Napangiti si Yana kahit ayaw niyang aminin. Hindi naman po ako matigas ng ulo. Masipag lang. Masipag ka nga. Pero nakakalimutan mo namang magpahinga. Sumandal si Yana sa malamig na bato at tumingin muli sa dagat. Nagpapahinga na nga po ako ngayon oh. Nasa dalampasigan ako. Humahangin. Nagmumuni-muni. O nag-iisip na naman kung bakit wala ka pang nobyo. Natigilan si Yana. Ma, tumawa ang kanyang ina sa kabilang linya. Ano? Totoo naman na. 27 ka na anak. Hindi naman kita minabadali. Pero baka naman sa sobrang pihikan mo, pati ang tadhana tinatanggihan mo na. Napatingin si Yana sa magkasintahan na sa di kalayuan. Nagtatawanan ang dalawa habang magkahawak ang kamay. Bigla siyang nakaramdam ng kung anong kirot sa dibdib. Hindi inggit, kundi... Pero, hindi rin niya kayang sabihin, wala lang iyon. Hindi po ako pihikan, ma. Hindi. Bakit lahat ng nagpapakilala sa'yo, may reklamo ka? Kasi naman po yung isa, nagyayabang na may motor kahit hulugan. Yung isa naman, unang kita ko pa lang. Naku, tinanong agad kung marunong ako magluto ng ulam. At yung huli ma, nangutang sa akin bago pa man kami makapagkape. Ay, yun lang. Wag nga yun. Hindi napigilan ni Yana ang matawa. O, kita nyo, may dahilan naman pala ako. May dahilan ka nga. Pero baka naman sa paghahanap mo ng perpekto, hindi mo na nakakita yun totoo. Unti-unting nawala ang ngiti ni Yana. Ma, hindi naman ako naghahanap ng perpekto. Gusto ko lang po sana yung taong pipiliin ako ng buo. Hindi yung dahil convenient ako o dahil mabait ako o dahil ay ako lang yung nandyan. Saglit na natahimik ang kanyang ina. Nang magsalita ito, mas malumanay na ang boses. Anak, sapat ka. Kahit wala kang nobyo, kahit hindi ka piliin ng ibang tao, sapat ka. Pero sana, kapag dumating yung taong para sa'yo, huwag mong isara agad ang puso mo. Napayuko si Yana at pinaglaruan ang dulo ng kanyang tsinelas sa buhangin. Ewan ko po, ma. Baka hindi lang talaga para sa akin yung pag-ibig na yan. Huwag ka magsalita nagtapos. Minsan, dumarating yan sa panahong hindi mo inaasahan. Napangiti ng mapakala si Yana. Sige po, kapag may nahulog mula sa langit na lalaki, tatawagin ko kayo kagad. Aba, mas mabuti kung matinong lalaki ang mahulog, hindi sakit ng ulo. Muling natawa si Yana. Opo ma, sige na po, magpahangin lang ko saglit tapos uuwi na rin. Huwag kang magpapagabi masyado at huwag kang dadaan sa madilim na parte ng baybayin. Opo, promise. Kumain ka ulit kapag nagutom ka ha? Ma, kakakain ko nga lang po eh. Malay ko mang busog ka talaga o nagtitipid ka na naman. Napailing si Yana pero nakangiti. Hindi po ako nagtitipid ngayon. Sige na ma, love you. Love you too anak, mag-iingat ka ha. Nang matapos ang tawag, ilang segundo pang nakatitig si Yana sa cellphone niya bago niya ito ibinaba sa kandungan. Suminghap siya ng malamig na hangin at muling tumingin sa dagat. Sapat ka. Mahina niyang ulit sa sinabi ng ina. Pero bakit may mga gabing ang hirap paniwalaan?
Napatingin siya ulit sa magkasintahang nasa bukana. Ngayon ay magkaakbay na ang dalawa habang naglalakad palayo. Napasimangot si Yana at tumayo. Sige na nga. Uuwi na nga ako bago pa ako tuluyang mainggit sa mga batang to. Pinagpag niya ang buhangin sa palda at kinuha ang maliit niyang bag. Akmang tatalikod na sana siya nang may mapansin siyang kakaiba sa di kalayuan. May kung anong madilim na bagay sa gilid ng dalampasigan. Malapit sa bahagi kung saan mas malakas ang hampas ng alon. Noong una, iniisip niyang kahoy lang iyon na inanod ng tubig. Pero nang kumislap ang liwanag ng buwan sa basang damit nito, biglang kumabog ang dibdib niya. Hindi iyon kahoy. Tao iyon. Diyos ko, bulong ni Yana. Mabilis siya naglakad palapit pero habang lumalapit siya, lalo niyang nakakita ang anyo ng isang lalaki. Basang-basa. Nakahandusay sa buhanginan at halos hindi gumagalaw. Kuya? Tawag niya. Nanginginig ang boses. Kuya, naririnig niyo ba ako? Hindi ito sumagot. Lumuhod siya sa tabi nito at maingat na hinawakan ang balikat ng lalaki. Kuya, gumising kayo. Bahagyang gumalaw ang ulo nito pero hindi pa rin ito duminad. May sugat sa gilid ng noo niya at namumutla ang mga labi dahil sa lamig. Kinabahan lalo si Yana. Ay nako, huwag kang mamatay dito. Huwag dito please. Hindi ako marunong magpaliwanag sa barangay. Mahina man, narinig iyon ni Caleb. Sa gitna ng kirot sa kanyang katawan at bigat ng kanyang paghinga, muntik na siyang matawa. Hindi niya alam kung dahil sa kaba ng babae o sa kakaibang paraan nito ng pag-aalala. Ngunit, nanatili siya nakapikit. Para bang may malaking batong nakadagan sa kanyang likod at bawat galaw niya ay may kasamang hapdi. Kuya! Tawag muli ng babae. Mas malakas na ngayon. Kuya, gising! Huwag kang magpanggap na tulog kung buhay ka pa ha! Gusto sana niyang sabihin hindi siya nagpapanggap na hindi niya halos maigalaw ang katawan niya. Pero nang subukan niyang magsalita, hangin lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang malamig na kamay ng babae sa kanyang leeg. Wari tinitingnan kung humihinga pa siya. May pulso. Salamat naman. Napabuntong hininga ito. Pero ang lamig mo. Diyos ko, baka magyelo ka rito. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Caleb. Magyelo? Sa dalampasigan? Kuya, kung naririnig mo ako, kahit naliri mo lang igalaw mo, o kahit kilay, basta may sign na hindi ako kumakausap ng bangkay. Hindi niya alam kung bakit, pero sa kabila ng sakit, gumalaw ang daliri niya. Napasinghap ang babae. Ay! Buhay nga! Halos mabingi si Caleb sa sigaw nito. Misha, paus niyang bulong. Natigilan si Yana. Yumuko siya palapit sa mukha ng lalaki. Ano? Anong sinabi mo? Pinilit ni Caleb na idilat ang mga mata niya. Malabo ang paligid. Una niyang nakita ang madilim na langit, ang malamlam na buwan, at pagkatapos ay ang mukha ng dalagang nakayuko sa kanya. Basang-basa ang dulo ng buhok nito, marahil dahil sa alon. May halong takot at inis ang mga mata nito, pero kitang-kita rin ang pag-aalala. Maingay ka. Mahinang sabi ni Caleb. Saglit siyang tinitigan ni Yana. Pagkatapos ay napanganga ito. Ha? Maingay. Maingay ka. Kumunot ang noo ni Yana. Aba, pasensya na kung naistorbo kung tahimik mong pahinga sa buhanginan ha. Akala ko kasi mamamatay ka na. Napapikit ulit si Caleb. Hindi dahil sa inis, kundi dahil sa sakit na kumurot sa kanyang ulo. Nasaan ako? Nasa sitio Pag-asa ka, sa dalampasigan. At bago ka pa magtanong kung bakit ka nandito, pues hindi ko rin alam. Ikaw ang naano dito hindi ako. Sitio Pag-asa? Ulit niya. Tila banyaga sa pandinig niya ang pangalan. Oo, at ako si Yana. Ako nakakita sa'yo. Kaya kung may balak kang mamulan ulit ng malay, sabihan mo muna kung sino ka para may maisagot ako sa barangay. Dahan-dahang kumunot ang noo ni Caleb. Pinilit niyang alalahanin. Pangalan, lugar, muka, sasakyan, tubig. Isang matinding liwanag. Pagkatapos wala na. Hindi ko alam. Sabi niya. Alin ang hindi mo alam? Kung bakit ka nandito? Kung ano nangyari. Natahimik si Yana. Sandali niyang pinagmasdan ng lalaki. Ang itsura nito ay hindi mukhang palaboy.
Kahit basa at sugatan, halata sa suot nito na mamahalin ang tela. May relo rin ito na suot, ngunit basag ang salamin. Mukha siyang galing sa ibang mundo. Isang mundong malayo sa amoy ng isda, ingay ng palengke at simpleng buhay sa sitio Pag-asa. Hindi mo alam ang pangalan mo? Caleb. Hirap na wika ni Caleb at napangiwi siya sa sakit. Huwag kang gagalaw. Sita agad ni Yana. May sugat ka sa ulo. Baka lumala pa yan. Tinitigan siya ng binata. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Napakurap si Yana. Hindi pa. Nasa proseso pa tayo. Kaya makisama ka muna at huwag kang mamamatay. Sa unang pagkakataon, bahagyang gumuhit ang mahinang ngiti sa labi ni Caleb. Napansin iyon ni Yana at lalo siyang nainis. Nakakangiti ka pa? Nakakatawa ka. Nakakatawa? Kuya, basang sisiw ka na nga. Sugatan ka pa tapos ako pang nakakatawa? Hindi ako sisiw. Ewan ko sa'yo. Sa ngayon, ikaw ang pinaka-problemadong nahanap ko sa tabing dagat. Muli sanang sasagot si Caleb. Ngunit biglang sumakit ang kanyang dibdib nang subukan niyang huminga ng malalim. Napahawak siya sa buhangin. Agad naman iyong napansin ni Yana. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Masakit? Hindi agad nakasagot si Caleb. Bahagya lamang siyang tumango habang pilit na pinapakalma ang paghinga. Napalunok si Yana at mabilis na lumingalinga sa paligid. Wala pa si Tio Ben. Wala ring ibang tao sa bahaging iyon ng dalampasigan. Tanging sila lamang dalawa, ang malamig na hangin at ang ingay ng alon. Naku naman, bakit kasi dito ka pa inanod? Wala ka bang napiling lugar na mas maraming tao? Reklamo niya, pero halata sa boses niya ang kaba. Dahan-dahan siyang lumapit at inalalayan si Caleb na makaupo. Napangiwi ito nang magalaw ang katawan. Sandali, sandali. Huwag kang biglang gagalaw. Iakbay mo sa akin ang braso mo. Bahagyang dumilat si Caleb at tinitigan siya. Kaya mo? Napairap si Yana kahit nanginginig na ang tuhod niya. Hindi, pero wala tayong choice. Kung hihintayin pa natin ang himala, baka dito ka na magpalipas ng buhay. Mabigat ako. Alam ko, sa lakamong tao malamang doble ang bigat mo. Pero wala tayong magagawa, kaya makisama ka na lang. Hindi na sumagot si Caleb. Halata sa bigat ng katawan nitong halos wala na siyang lakas. Nakakapit ang isang braso nito sa balikat ni Yana, habang pilit niya itong inaalalayan paakyat sa makitid na daan papunta sa maliit niyang bahay. Konti na lang, hingal na sabi ni Yana. Kapag nadapa tayo rito, pareho tayo magiging pasyente. Kaya pakiusap pa, huwag kang bibitaw. Hindi ako bibitaw. Mahina nitong sagot. Saglit siyang napatingin dito. Kahit halos wala na sa ulirat, seryoso pa rin ang boses nito. Good, kasi wala akong pambayad sa doktor nating dalawa. Ilang akbang pa ang pinilit nilang lakarin bago tuloy ang makarating sa maliit niyang barong-barong. Luma ang kahoy ng dingding, manipis ang bubong na yero at may iisang ilaw na bahagyang kumukurap sa loob. Pero malinis iyon, tahimik. Sa dami ng trabahong ginagawa ni Yana sa araw-araw, yun lang ang lugar na masasabi niyang kanya. Pagkabukas niya ng pinto, halos maubos ang lakas niya sa pag-alalay kay Caleb papasok. Dito ka muna. Dahan-dahan. Dahan-dahan sabi. Napasubsob halos si Caleb sa maliit na papag na nasa gilid ng silid. Napahawak si Yana sa baywang niya at huminga ng malalim. Diyos ko, para ko nagbuhat ng 4 na banyerang puno ng isda. Hindi na sumagot si Caleb. Nakapikit na ito. Mabigat ang paghinga at nanginginig pa. Sa lamig. Tila tuluyan na itong nawala ng malay dahil sa pagod. Nagpanik si Yana nang makita ang basang damit nitong nakadikit sa katawan. Ay, hindi pwede to. Baka lagnating ka ng todo. Lumapit siya at marahang tinapik ang pisngi nito. Mister, hoy, gising ka pa ba? Hindi ito sumagot. Kuya, mister na inanod ng dagat. Wala pa rin. Napahawak si Yana sa noo. Lord, bakit ganitong binigay niyo? Wala bang manual to? Mabilis siyang kumuha ng tuyong kumot sa aparador. Pagbalik niya, nakatitig siya sa basang polo ng binata. Ilang segundo siya nagdalawang isip. Namumula ang muka kahit walang ibang tao sa loob ng bahay. Bahala na yung chismis bukas. Ang mahalaga, ligtas ka.
Lumapit siya sa papag at maingat na hinawakan ang botones ng polo nito. Huminga siya ng malalim bago tanggalin iyon. Okay, Yana. Emergency to. Hindi to kalandian. Hindi to masamang gawain. Hindi to dahilan para lamunin ka ng mga marites bukas. Sinimulan niyang tanggalin ang basang polo ng binata. Ngunit dahil nakadikit na ito sa balat at mabigat sa tubig, nahirapan siya. Buisit, ang mahal pa yata nito. Bahala na. Hinila ni Yana ng konti ang tela, pero napangiwi si Caleb sa sakit. Agad siyang napatigil doon. Sorry, hindi ko sinasadya. Huwag kang magreklamo dyan. Wala ka namang malay eh. Dahan-dahan niya itong itinagilid para maalis ang damit nang hindi nasasaktan ng sugat sa likod at balikat nito. Nang tuluyan niyang matanggal ang polo, agad niya iyong isinampay sa upuan at ibinalot ang tuyong kumot sa katawan ng lalaki. Napaupo siya sa sahig sa sobrang pagod. Napatingin siya sa mukha ni Caleb. Kahit namumutla, mas maayos na ang paghinga nito ngayon. May maliit na galos sa noo at may pasa sa gilid ng balikat. Kinuha ni Yan ang first aid kit sa ilalim ng mesa. Habang nililinis niya ang sugat sa noo nito, hindi niya maiwasang magsalita kahit alam niyang wala naman itong maririnig. Alam mo, hindi ganito ang plano ko ngayong gabi. Uuwi lang dapat ako matutulog tapos gigising ng maaga para sa palengke. Pero ikaw, bigla ka na lang sumulpot na parang promo item sa dagat. Pinahid niya ang bulak sa sugat nito. Bahagyang kumilos si Caleb. Masakit ba? Pasensya na ah. Wala akong magic hands. Alkohol lang ang meron ako eh. Mahina itong napaungol ngunit hindi pa rin dumilat. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan ngayong gabi. Pero bukas, kailangan mong maalala kahit apelyido mo man lang. Hindi pwedeng Caleb lang. Ang daming Caleb sa mundo, no? Baka mamaya may asawa ka pala. Ay Diyos ko, wag naman sana. Napahinto siya sa sariling sinabi. Kung may asawa nga ito, o pamilya, o mga taong naghahanap sa kanya. Napatingin si Yana sa basang pantalon nito at sa mamahaling relo sa pulso. May kutob siyang hindi simple ang lalaking ito. Hindi siya mukhang mangingisda. Hindi rin mukhang trabahador sa bayan. Kahit sugatan at halos walang malay, may dating itong parang sanay sa magandang buhay. Sino ka ba talaga, Caleb? Mahina niyang tanong. Walang sagot mula rito. Minsan ay tinitingnan ni Yana ang sugat. Minsan naman ay mukha ng lalaking natutulog sa papag niya. Payapa ngunit halatang hirap pa rin ang katawan. Hindi niya alam kung sino ito, kung saan ito nanggaling, o kung bakit may sugat itong ganyan. Ang alam lang niya, hindi niya kayang pabayaan ang taong humihinga pa at nangangailangan ng tulong. Ngunit nang sumapit ang 5:00 ng umaga, doon nagsimula ang totoong hamon sa buhay ni Yana. Kailangan niyang bumangon at magtinda. At higit sa lahat, kailangan niyang itago sa buong baryo na may sugatang lalaki sa loob ng bahay niya. Yana! Tawag ni Aling Tessa habang papalapit sa pwesto niya. Ay naku, ang aga mo pa rin kahit mukhang hindi ka nakatulog. Pilit nang ngumiti si Yana habang inaayos ang mga bangus sa lamesa. Good morning po, Aling Tessa. Ilang kilo po ngayon? Mamaya ng bangus. Mas importante muna ang balita. Napahinto si Yana. Balita? Ngumisi si Aling Tessa. Yung ngising alam mong may dalang chismis. Ay naku, Yana. Kailangan mo na talaga ng katuwang sa buhay. Papalapit ka na sa dulo ng kalendaryo. Aling Tessa, 27 pa lang po ako. Hindi pa po ako lampas kalendaryo. Ngayon, hindi pa. Pero mabilis ang araw, anak. Isang pikit mo lang, 30 ka na. Isang pikit pa, ninang ka na lang sa kasal ng iba. Grabe naman po kayong makapanakot eh. Bibili po ba kayo ng bangus o lalagyan nyo lang po ng sermon ng umaga ko? Tumawa si Aling Tessa. Bibili. Pero bago yon, sino yung lalaking kasama mo kagabi? Natigilan ang kamay ni Yana sa pagkuha ng sipit. Lalaki? Kunwari inosente niyang tanong. Huwag mo nga akong lokohin, Yana. May nakakita sa'yo malapit sa baybayin. May akay-akay ka raw na lalaki. Matangkad, gwapo, basang-basa. Kung basang-basa, baka isda po yun. Isda na naka-t-shirt. Baka sirena. Lalaki nga raw. Huminga ng malalim si Yana at naglagay ng 2 bangus sa timbangan. Alam niyang kahit anong paliwanag niya, hindi rin agad maniniwala ang mga ito. Kaya imbes na magpaka-stress, ngumisi siya at tinaasan ng kilay si Aling Tessa. Paano kung sabihin kong naligo kami ng nobyo ko sa ilog nung gabing yon?
Biglang natahimik ang paligid. Pati ang dalawang tendera sa katabing pwesto ay napatigil sa pag-aayos ng tilapia. Si Mang Cardo na kanina pa kunwaring bumibili ng yelo pero halatang nakikinig lang, napalingon din. Napanganga si Aling Tessa. Ha? Nobyo mo? Kibit balikat si Yana habang inaabot ang supot ng bangus. Opo, baka yun ang gusto niyong marinig eh. Yana Teres Flores, seryoso ka ba? Ngumisi si Yana at inilagay ang sukli sa palad ng matanda. Oo nga po. Masarap palang maligo sa dagat kapag gabi. Malamig, tahimik, nakakawala ng pagod. Saglit na natahimik ang buong pwesto. Pati si Mang Cardo na kanina pang nakatayo sa tapat ng timbangan ay napahinto sa panguya ng pandesal. Si Ate Lorna naman ay muntik nang mabitawan ng hawak na tabo. Diyos ko, Yana! Bulalas ni Aling Tessa. Hindi ka ganyan magsalita dati ah. Kulang lang po ako sa tulog, Aling Tessa. Kapag puyat ako, tumatapang ang dila ko eh. So, totoo nga. Daligo kayo sa dagat. Totoo pong may dagat. Sagot ni Yana habang nag-aayos ng paninda. Totoo ring gabi. Pero yung nobyo, kayo lang pong gumawa niyan. Aba, ay nililito mo kami. Hindi ko po kayo nililito. Kayo pong nangungulit. Tumawa si Ate Lorna mula sa kabilang pwesto. Hayaan mo na nga, Tessa. Baka naman talagang may sikreto si Yana. 27 na yan eh. May karapatan na yan magtago ng lalaki. Wala po kong tinatagong lalaki. Mariing sabi ni Yana. Nasan siya ngayon? Tanong ni Aling Tessa. Natigilan si Yana. Nasa bahay. Sabay-sabay na napasigaw ang tatlo. Ayun naman pala. Samantala, nakaupo na si Caleb sa kahoy na papag nang bigla siyang naubo. Napahawak siya sa dibdib at mariing kumikit dahil sa kirot na gumapang mula sa tagiliran niya hanggang balikat. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinapa ang bulsa ng suot niyang basang pantalon na nakasampay sa upuan malapit sa bintana. Naroon pa rin ang cellphone niya, pero nang pindutin niya ang power button, hindi iyon bumukas. Damn it. Mahina niyang bulong. Sinubukan niya ulit. Wala pa rin. Basang-basa at patay. Mabigit siyang napabuntong hininga. Bago pa niya maituloy ang paghalongkat sa damit, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki na may dalang mangkok ng sabaw at maliit na pinggan ng kanin. Iho, nagising ka na pala. Agad na naitago ni Caleb ang cellphone sa ilalim ng kumot. Napatingin siya sa matanda nang maingat at seryoso ang mga mata. Ngumiti naman ito. Ako si Tonyo. Kapit-bahay ako ni Yana. Dinalang kita ng sabaw para makakain ka. Mukhang kailangan mong lumakas lalo na't ikaw pala ang nobyo ni Yana. Nobyo? Ulit ni Caleb na medyo alanganin. Tumango si Mang Tonyo at inilapag ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ng papag. Oo, yun ang balita sa labas eh. Bahagyang kumunot ang noo ng binata. Balita? Sa sityo Pag-asa iho, hindi pa nakakalabas ang araw. Nakalabas na ang chismis. Tahimik siyang tinitigan ni Caleb. Napakomot sa ulo si Mang Tonyo. Aba, bakit ganyan ka makatingin? Parang huhusgahan mo pati kaluluwa ko. Hindi ko siya nobya. Ay nako, yan ay nagsabi ng karamihan sa umpisa. Hindi ko nga siya kilala. Pero siya nag-uwi sa iyo rito. Buong gabi kanya binatayan. Nilinis niya ang sugat mo. Binalutan ka. Kinukumutan ka. Kung hindi ka niya nakita sa dalampasigan, baka wala ka na ngayon. Saglit na natahimik si Caleb. Napatingin siya sa benda sa kanyang braso. Saka sa malinis na damit na suot niya. Hindi iyon kanya. Maluwag, luma at halatang galing sa simpleng bahay. Siyang gumawa nito? Oo, sino pa? Ako. Matanda na ako, iho. Sabaw lang ang kaya kong dalhin. Hindi agad nakasagot si Caleb. Lumapit si Mang Tonyo at itinulak ng kaunti ang mangkok palapit sa kanya. Kumain ka muna. Baka kaya ka inuubo ay dahil wala pang laman ang tiyan mo. Tiningnan ni Caleb ang sabaw. Simple lang iyon. May kaunting gulay, kanin at isda. Malayo sa nakasanayan niyang pagkain. Pero sa gutom at pagod niya, hindi niya iyon tinanggihan. Kinuha niya ang kutsara at dahan-dahang sumubo. Ngunit tikim pa lang niya ay bahagya na siyang napangiwi. Napansin agad iyon ni Mang Tonyo. Hindi mo ba gusto, iho? Agad na ibinaba ni Caleb ang kutsara. Hindi naman po siya ganoon. Bakit mukha kang nakalunok ng bato? Napatingin si Caleb sa mangkok.
Simple lang ang sabaw. May piraso ng isda, kaunting gulay at kanin sa gilid. Hindi niya alam kung dahil ba sa hilo o dahil hindi sanay ang dila niya sa ganoong lasa, pero mas maalat ito kaysa sa inaasahan niya. Medyo maalat ah. Saglit na natahimik si Mang Tonyo. Pagkatapos ay napatawa ito ng malakas. Ay aba, may panlasa pa pala kahit muntik ng matangay ng dagat. Kumunot ang noo ni Caleb. Hindi ko naman sinabing masama. Pero sinabi mong maalat. Dahil maalat nga. Iho, nasa tabing dagat ka. Lahat dito ay may alat. Hangin, tubig, pagkain, pati minsan ugali ng tao. Hindi alam ni Caleb kung matatawa ba siya o maiinis. Ganun po ba? Ngumisi si Mang Tonyo habang itinutulak palapit sa kanya ang mangkok ng sabaw. Oo, kaya kumain ka na at hintayin mo na lang ang nobya mo. Pauwi na rin yun mamaya. Napataas ang tingin ni Caleb. Hindi ko po siya nobya. Iho, sa lugar na ito, hindi importante kung anong totoo. Ang importante kung anong mas masarap ikwento. Bahagyang kumunot ang noo ni Caleb. Kakaiba pong lugar ninyo. Tumayo si Mang Tonyo at inayos ang lumang sombrero sa ulo. Kumain ka. Huwag ka nga alis. Kapag nalaman ni Yana na pinabayaan kita, ay nako, baka magalit iyon. Naiwan si Caleb sa loob ng maliit at tahimik na bahay ni Yana. Huminga siya ng malalim at napatingin sa paligid. Simple lang ang lahat. Isang papag, maliit na mesa, ilang plato sa estante, isang lumang kortina sa bintana. Walang anumang luho. Walang mamahaling gamit o bagay na magpapaalala sa kanya ng mundong pinanggalingan niya. At sa hindi niya maintindihan, mas payapa iyon kaysa sa mansyon niya. Napatingin siya sa basang cellphone na inilapag niya sa tabi. Patay pa rin. Wala siyang paraan para makatawag. Wala rin siyang tiwala kung sino ang tatawagan. Muling bumalik sa isip niya ang gabing iyon. Ang dinner na hindi niya gustong puntahan. Ang mahabang mesa. Ang malamig ng ngiti ng ina ni Bianca. Ang boses ng kanyang tsuhin na paulit-ulit siyang kinukumbinsi. Napakoyom ang kamao ni Caleb. Naalala niya ang pangalan ng babaeng ipapakasal sa kanya. Bianca. Maganda, edukada, galing sa pamilyang kapantay nila sa yaman. Pero kahit kailan, hindi siya naging dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Para sa kanila, kasal iyon. Para kay Caleb, kontrata. Pagkatapos ng dinner, umalis siyang puno ng inis. Hindi niya pinakinggan ang paulit-ulit na tawag sa kanya. Nagmaneho siya kahit na malakas ang ulan, kahit madulas ang daan, kahit alam niyang delikado ang kabundukan. Napapikit siya nang sumakit muli ang ulo niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit sa aksidente o magpasalamat na buhay pa siya. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi niya pwedeng sabihin kay Yana kung sino siya. Hindi pa. Dahil kung malaman ng mga tao na si Caleb Navarro ang lalaking napadpad sa sitio Pag-asa, siguradong hahanapin siya. Ibabalik siya at muli siyang itutulak sa kasalang matagal na niyang gustong takasan. Kinuha niya ang kutsara at pilit na sumubo ng sabaw. Napangiwi ulit siya. Maalat talaga. Bulong niya. Ilang oras pa ang lumipas, maya-maya ay may narinig siyang yabag sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Yana. Pagod na pagod ang muka, may dalang maliit na supot at nakasabit pa ang apron sa baywang. Natigilan siya nang makita si Caleb na nakaupo at gising na gising. Gising ka na pala. Maingat niyang sabi habang tinatanggal ang apron. Tiningnan siya ni Caleb. Kanina pa. Kanina pa? Bakit hindi ka natulog ulit? Hindi ako makatulog. Masakit ang ulo mo? Medyo. Agad na lumapit si Yana at inilapag ang dala niyang supot sa mesa. Teka, titingnan ko yung benda mo. Baka dumugo ulit eh. Ayos lang ako. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Ako ang gumastos ng bulak at alkohol dito. Tahimik siyang hinayaan ni Caleb nang umupo ito sa gilid ng papag at maingat na tininingan ang sugat sa noo niya. Napansin niya ang pagod sa mukha nito. May bahid pa ng amoy isda ang damit nito at bahagyang magaspang ang mga kamay dahil sa trabaho. Pero maingat ang hawak nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit napako ang tingin niya sa mukha nito. Napansin naman iyon ni Yana. Bakit ka nakatitig? Pagod ka. Natigilan siya. Ha? Mukha kang pagod. Napakurap si Yana pagkatapos ay napasimangot. Natural. Nagtinda ako ng isda buong araw habang pinagpapiestahan ako ng mga tao dahil sa'yo. Dahil sa akin? Oo. Ikaw ang bagong chismis ng sitio Pag-asa.
Congratulations! Sikat ka na kahit wala kang apelido. Ano bang sinasabi nila? Nanobyo kita, na tinago kita, na baka may asawa ka, na baka kriminal ka, na baka galing ka sa sindikato. Ay nako, pili ka na lang kung alin ang gusto mong version. Bahagyang tumaas ang kilay ni Caleb. At anong sinabi mo? Sinabi ko na pulot lang kita sa dalampasigan. Pero mukhang mas gusto nila yung version na naligo tayo sa dagat ng gabi. Napatingin sa kanya si Caleb. Sinabi mo yun? Biro lang, kaso mukhang masyado silang natuwa. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, mahina siyang natawa. Napatingin si Yana sa kanya, tila nainis. Nakakatawa sa'yo? Ako yung kinukulit buong araw. Pasensya na. Dapat lang. Ikaw ang dahilan kung bakit may love life na ako sa kwento nila. Ba't wala ka ba? Natigilan si Yana. Ano? Love life. Wala ka ba? Bakit mo ba tinatanong pa yan? Pag-iwas ni Yana habang bahagyang lumalayo. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nahiya sa tanong nito. Sa edad na 27, requirement ba yun? Tinitigan siya ni Caleb. Hindi naman. Bakit mo tinatanong? Curious lang. Curious ka sa buhay ko, pero sa buhay mo wala ka maalala. Daya mo naman. Bahagyang ngumiti si Caleb. Mas madali kang tanungin kaysa sa alalahanin ko ang sarili ko. Natigilan si Yana sa sagot nito. Sandali siyang napatingin dito pero agad ding umiwas at kunwaring inabala ang sarili sa pagtiklop ng apron. Wala. Wala akong love life. Saya ka na. Bakit wala? Caleb. Ano? Tanong lang naman. At ako, ayoko ngang sagutin. May nanakit sa'yo. Napahinto si Yana. Hindi naman talaga ganoon ang kwento. Walang nandoko, nang iwan o iniwan at walang malaking heartbreak na pwedeng ikwento habang umuulan. Mas simple yun pero mas mahirap ipaliwanag. Dahan-dahan siyang naupo sa upuan malapit sa mesa. Wala. Walang nanakit. Wala ring nagmahal. Ganun lang. Bahagyang nagbago ang tingin ni Caleb. Walang nagmahal. Huwag mo nang ulitin. Parang mas nakakaawa kapag galing sa bibig mo. Hindi kita kinakaawaan. Mabuti kasi hindi ako kaawawa. Busy lang ako. Nagtatrabaho ako. Inaalagaan ko si mama. Nagbabayad ng utang, nagtitinda ng isda. Isang ko pa isisingit ang love life. Sa pagitan ng bangus at galunggong. Hindi muna nagsalita si Caleb. Napangiti ng bahagya si Yana pero may lungkot na hindi niya maitago. Nung mas bata pa ako, sinasabi ko pihikan lang ako. Pero habang tumatagal, hindi ko na alam kung pihikan ba talaga ako. O sadyang walang seryosong gustong manatili. Baka hindi pa lang dumadating ang tamang tao. Napatingin si Yana sa kanya at natawa ng mahina. Ikaw talaga nagsabi niyan, Mr. Walang Alaala? May punto naman ako. Siguro. Pero sa lugar namin, kapag babae ka at wala ka pang asawa sa edad ko, parang may countdown ka na sa noo. Lahat may opinyon. Lahat may tanong. Lahat may rekomendasyon. At ikaw? Akong ano? Anong gusto mo? Natigilan si Yana muli. Hindi siya sanay sa ganoong tanong. Kadalasan, ang tanong sa kanya ay kung kailan siya mag-aasawa, kung bakit wala pa siyang nobyo o kung bakit hindi ba siya nalulungkot. Pero bihira ang magtanong kung ano ang gusto niya. Napayuko siya at pinaglaruan ng apron na nasa harap. So ko lang naman yung taong pipiliin ako ng buo. Hindi dahil ako yung mabait. Hindi dahil ako yung nandyan. Hindi dahil ako yung madaling lapitan kapag kailangan nila ng tulong. Gusto ko yung pipiliin ako kasi ako yun. Tahimik na pinagmasdan ni Caleb ang dalaga. Sa maliit na bahay na iyon, nawala sandali ang ingay ng labas. Tanging mahinang tunog ng kaldero sa lutuan at huni ng kuliglig mula sa bintana ang maririnig. Hindi mataas yun. Sabi niya. Ano? Hindi mataas ang hinihingi mo. Tama lang. Hindi agad nakasagot si Yana. Bigla siyang nailang sa seryosong tono nito. Huwag ka magsalita ng ganyan. Parang kilala mo ako. Magpakasal tayo. Ni Caleb. Ano? Magpakasal tayo. Ulit ni Caleb. Mas malinaw na ngayon. Napaatras si Yana sa kinauupuan niya at buntik nang malaglag sa upuan. Mabuti na lang at mabilis na nahawakan ni Caleb ang kamay niya kaya nakabalik siya sa balanse. Pero kasabay noon ay ang mabilis na pagtambol ng puso niya. Nasisiraan ka na ba? Halos pabulong pero mariin niyang tanong.
Masyado bang malakas ang hampas ng tubig sa ulo mo kaya ganyan ka mag-isip? Caleb, anong malay ko kung may asawa ka na, no? I don't have a wife, Yana. Katulad mo, gusto ko lang... Hindi na nito natapos ang sasabihin nang may kumatok mula sa labas. Yana, nandiyan ka ba? Parang natigilan sina Caleb at Yana. Ilang segundo silang nagkatitigan bago muling narinig ang boses. Kasabay ng mahinang bulungan at yabag ng ilang tao sa labas ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Yana. Aling Tessa? Oo anak. Nagdala kami ng pagkain para bisitahin ang asawa mo. Makita na rin namin. Asawa? Halos mapasigaw si Yana pero agad niyang tinakpan ang sariling bibig. Napatingin siya kay Caleb na seryoso pa rin ang muka pero may bahagyang pagtataka sa mga mata. Akala ko, pasyente lang ako. Mahina nitong sabi. Pasyente ka nga. Pabulong ni Sita ni Yana. Sila lang yung may sariling version ng buhay ko. Muling kumatok si Aling Tessa. Yana, buksan mo na. Lumalambig itong dala naming lugaw. Sumunod ang boses ni Ate Lorna. At may prutas din kami para mabilis gumaling ang mister mo. Marahas na napahinga si Yana at nahihiyang napatingin kay Caleb na nakatitig sa kanya na para bang nasa kanya ang desisyon. Magpanggap ka na lang muna. Mahina niyang sabi. Para matapos na to at hindi na ako mapahiya sa kanila. Hindi agad sumugot si Caleb. Akala ni Yana ay papayag na ito. Akmang nalakad na sana siya papunta sa pinto nang muling magsalita si Caleb. Magpakasal tayo. Natigilan si Yana at doon ay dahan-dahan siyang lumingon. Ano? Hindi umiwas ng tingin si Caleb. Ako magiging asawa mo hanggang sa gusto mo. Kapag nakahanap ka na ng iba, o kapag nakita mo ng lalaking para sa'yo, pwede mo kong iwan. Hindi kita pipigilan. Parang may malamig na tubig na ibinuho sa dibdib ni Yana. Hindi niya alam kung masasaktan ba siya, magagalit o matatawa dahil sa sobrang absurd ng naririnig niya. Pero walang tawa ang lumabas sa bibig niya. Ang meron lang ay bigat. Ano? Ganun lang kadali sa'yong mag-alok ng ganun? Hindi kumibo si Caleb. Lumapit ang isang hakbang si Yana pero nanatili ang agwat nila. Kasal ang sinasabi mo, Caleb. Hindi pabor. Hindi utang. Hindi kasundo ang pwedeng bitawan kapag nahirapan ka na. Alam ko. Hindi. Hindi mo alam. Umiling si Yana. Nanginginig ang boses sa pigil na emosyon. Ni hindi kita kilala. Ni hindi ko alam kung mabuti kang tao. Ni hindi ko alam kung ano ka. Saan ka galing o kung may buhay kang babalikan. Tapos gusto mong ako yung maging asawa mo? Kilalanin mo ako habang magkasama tayo. Habang mag-asawa tayo. Hindi ba mas madali yun kaysa magsinungaling tayo sa lahat? Napatingin si Yana sa kanya ng matagal. Hindi rin sigurado si Caleb kung bakit niya sinabi iyon. Ang alam lang niya, nang marinig niyang mister ang tawag sa kanya sa labas, may isang ideyang biglang pumasok sa isip niya. Kung magpapanggap sila, mauuwi rin sa kasinungalingan. Kung magkasundo sila, kung may pangalan, papel, kung may malinaw na hangganan, mas madali niyang magagamit iyon bilang dahilan para hindi siya maibalik sa buhay na tinatakasan niya. Pero habang nakatingin siya kay Yana, alam niyang hindi lang iyon ang dahilan. Ayaw niyang makita itong mapahiya. Ayaw niyang makita itong paggaguluhan ng mga tao dahil sa kanya. At higit sa lahat, ayaw niyang umalis sa bahay na ito na hindi pa niya naiintindihan kung bakit sa lahat ng mukha sa mundong nalilimutan niya o dumadaan sa buhay niya, mukha ni Yana ang nais niyang tandaan. Pag-usapan natin ito mamaya. Mahinang sabi ni Yana ngunit may diin ang boses niya. Sa ngayon, ayusin muna natin ang gulong nasa labas. Hindi sumagot ang binata. Nakatitig lang siya sa kanya. Seryoso at tila tinanggap ang desisyon nito. Huminga ng malalim si Yana bago tuluyang binuksan ang pinto. Agad na bumungad sina Aling Tess at Aling Lorna. At dalawa pang kapitbahay na may dalang pagkain, prutas at mangkok ng lugaw. Halatang kanina pa silang sabik na makapasok. Ikaw talaga, Yana. Ano pa bang ginagawa niyo at napatagal ang pagbubukas? Naputol ang salita ni Aling Tessa nang mapatingin ito sa loob. Oh, Diyos ko! Kay gwapong lalaki! Napailing lamang ng marahan si Yana. Doon ay sunod-sunod nang pumasok ang lahat. Kailan ang kasal niyo? Balita ko may kasalang bayan dito sa susunod na linggo. Baka gusto niyo umabol doon. Nanlaki ang mga mata ni Yana. Naku, Ate Lorna, wala pa po sa... Maaari po ba kaming...
Humabol ni Yana. Kalmadong tanong ni Caleb. Ilang segundo munang natahimik ang buong bahay. Pagkatapos, halos sabay-sabay na naghiyawan ang lahat. Ay, Diyos ko! Narinig niyo yun? Humahabol sa kasalang bayan? Naku, Yana, hindi mo sinabi. Ang tahimik mo pa naman. Napahawak si Yana sa noo. Tumigil po kayong lahat. Wala pong kasal. Ngunit sa lakas ng hiyawan at tawanan, tila walang nakarinig sa kanya. Si Mira naman ay lumapit sa kanya. Halatang gulat na gulat. Yana, anong ibig sabihin nito? Wala tong ibig sabihin. May tama pa siya sa ulo. Napatingin si Caleb sa kanya. Malinaw ang isip ko. Gusto ko makasal sa'yo. Doon muling naghiyawan ang halos buong baryong nasa bahay. Hindi alam ni Yana kung paano iyon natapos at sa mga araw na lumipas, nakasama niya si Caleb. Ni hindi nagtanong sa personal nitong buhay. Alam lang naman niya ay nangingisda ito sa Santiago na tumumba ang sinasakyan nito kaya't napunta sa Sitio Pag-asa. Samantala, Sir, we have already arranged with the media regarding the statement that may be released about the accident. sabi ni Manuel. We can say you are still under medical observation and that the family requests privacy. That should buy us time. Hindi agad kumibo si Caleb. Kinuha niya ang folder at binuksan iyon. Naroon ang ilang mahalagang dokumento, medical report, police update tungkol sa aksidente, kopya ng balitang hawak ng media at ang pekeng pagkakakilanlan na gagamitin niya sa Sitio Pag-asa. Caleb Olivar. Matagal niyang tinitigan ang pangalang iyon. And the car? Tanong niya. Recovered, sir, but badly damaged. The authorities believe it was caused by loss of control due to the rain. Dahan-dahang isinara ni Caleb ang folder. Good. Keep it that way. Sir, with all due respect, staying in Sitio Pag-asa is risky. If anyone recognizes you, no one will. You are Caleb Navarro. People will recognize you eventually. Not if they believe I am Caleb Olivar. Napabuntong hininga si Manuel. Sir, this fake identity can hold for a while, but not forever. And about Miss Yana Flores, are you sure you want to involve her? Tumalim ang tingin ni Caleb. She's not involved. Sir, she already is. You are staying in her house. The whole sitio believes you intend to marry her. If your family finds out, they will use her. If Miss Bianca's family finds out, they will destroy her reputation before she even understands what's happening. Humigpit ang hawak ni Caleb sa folder. That won't happen. But how can you be sure? Tumingin si Caleb kay Manuel. Because I won't allow it. Doon napatigil si Manuel, ngunit bago ito umalis, ay muli itong nagtanong. Nag-aalala na po ang inyong mga pamilya. Tinatanong niya kung kailan kayo babalik. Sa halip ay napatingin si Caleb sa dagat mula sa itaas ng highway. Mula roon ay tanaw niya ang malayong dagat ng Sitio Pag-asa. Halos isang buwan na pala siyang nananatili sa lugar na iyon. Isang buwang malayo sa kanyang kumpanya, sa pamilya, sa kasunduang kasal, at sa mundong puno ng taong sanay magdesisyon para sa kanya. Pagkatapos ng usapan nila ni Manuel, bumalik si Caleb sa pwesto ni Yana sa palengke. Bitbit pa rin niya sa isip ang bigat ng mga dokumentong iniwan niya at ang kasinungalingang unti-unting lumalaki sa pagitan nila ni Yana. Ngunit, pagdating niya sa tindahan ng isda, halos walang mamimili. Nakaupo si Yana sa maliit na bangko habang nakasandal ang pisngi sa palad. Sa harap niya, nakahilera ang mga bangus, tilapia at galunggong na tila naghihintay rin ng bibili. Napatingin ito nang dumating siya. Saan ka galing? Tanong agad ni Yana. May inayos lang. Ang tagal ng may inayos lang mo ah. Namiss mo ako. Agad na umayos ng upo si Yana. Ha? Hindi ah. Ang ibig ko sabihin, wala akong tagabuhat kanina. Huwag kang mag-assume. Bahagyang ngumiti si Caleb. Sige. At huwag kang ngingiti dyan. Wala tayong benta. Nakaka-stress. Lumapit si Caleb sa tabi niya at tiningnan ang mga isda. Wala talagang bumili. May bumili naman. 2. Tapos yung isa nangungutang pa. Pumayag ka. Hindi. Pero kinuha pa rin niya yung kalahating kilo. Sabi niya babayaran bukas. So pumayag ka. Hindi nga. Naawa lang ako. Magkaiba yun. You should focus on your profits. Hindi dapat nadadala sa awa kapag negosyo ang pinag-uusapan. Natigilan si Yana sa pag-aayos ng bango sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Caleb. Our profits?
Doon lamang napagtanto ni Caleb ang nasabi niya, ngunit hindi niya binawi ang tingin. Nanatili siyang seryoso habang nakatayo sa tabi ng kahon ng isda. Ang ibig ko sabihin, kung gusto mong lumago ang tindahan mo, kailangan mo maging malinaw sa bayaran. Hindi pwedeng palaging utang, Yana. Napahinga ng malalim ang dalaga. Hindi naman palagi. Kilala ko si Aling Perla. Nagkataon lang nakakapos siya ngayon. At kapag bukas may ibang lumapit at ganun din ang dahilan, Hindi agad nakasagot si Yana. kapag pumayag ka sa isa, aasahan ng iba na pwede rin sa kanila. Kapag nasanay sila, hindi na nila tinitingnan ang paninda mo bilang negosyo. Tinitingnan nila ito bilang lugar na pwedeng hingan. At doon bago pa makasagot si Yana, ayan si Gwapo! Napalingon si Yana. Sa isang iglap, parang nabuhay ang paligid. Ang ilang babaeng kanina ay dumaraan lang ay biglang nagbalikan. May mga dalagang kunwari bibili ng isda, may mga nanay na biglang naalala raw na kailangan nila ng bangus, at may ilang matandang nakangisi habang papalapit sa pwesto. Tara na! Nandun na yung asawa ni Yana! Nanlaki ang mata ni Yana. Hoy! Hindi attraction sa pera ang asawa ko! Natigilan siya sa sariling sinabi. Dahan-dahan siyang napatingin kay Caleb. Si Caleb naman ay nakatingin din sa kanya. May bahagyang ngiti sa labi. Ang ibig ko sabihin, hindi ka attraction. Hindi rin kita asawa. I mean, alam mo na. I heard it, Yana. Wala kang narinig. Sinabi mong asawa mo ko. Dahil sila yung tumawag sa'yo nun. Nadala lang ako. Ikakasal naman na tayo bukas. Kaya wala namang dahilan para hindi mo pa ako tawaging asawa. Sabi ni Caleb habang ipinaplastik ang mga isdang nalinis na ni Yana. Natigilan ang dalaga. Napatingin siya kay Caleb. Sa gitna ng ingay ng palengke, tila sandaling huminto ang lahat. Ang sigaw ng mga mamimili, ang tawaran sa kabilang pwesto, ang lagaslas ng tubig mula sa timba. Lahat iyon ay parang nawala habang pinagmamasdan niya ang lalaking magiging kabiyak niya kinabukasan. Hindi niya alam ang buong pagkatao nito. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang mga sekretong dala nito. Pero habang nakakita niyang tahimik itong tumutulong sa tabi niya, may koneksyong hindi niya maipaliwanag na unti-unting umihila sa kanya palapit. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Hindi ako in love. Bulong niya sa sarili sabay iling. Pagod lang to. Kulang sa tulog. At masyadong maraming bangus ang nalinis ko ngayon. May sinabi ka? Tanong ni Caleb. Wala. Magbalot ka na lang dyan. Hindi na sumagot ang binata. Tahimik lamang nitong ipinagpatuloy ang pagtulong. Ngunit, hindi nakaligtas kay Yana ang bahagyang ngiti sa labing nito. Buong maghapon, halos kababaihan ang dumagsa sa pwesto nila. May mga bumibili talaga, may mga nagpapanggap na bibili, at may mga dumaraan lang para masilayan si Caleb. Nang tuluyan ng maubos ang paninda, pagod na si Yana. Sabay silang naglakad pa uwi. Bitbit ni Caleb ang dalawang bakanting kahon, habang hawak naman ni Yana ang maliit na sukot ng natirang gulay at bigas na binili niya para sa hapunan. Tahimik sila sa unang bahagi ng daan. Si Yana, hindi alam kung paano sisimulan ang usapan. Si Caleb naman, tila may iniisip na mabigat ngunit hindi sinasabi. Napagod ka ba? Tanong ni Yana, hindi tumitingin sa binata. Napatingin si Caleb sa gilid ng mukha ng dalaga. Hindi naman. Ikaw, napagod ka ba? Gusto mo ako na magluto ng hapunan? Marunong kang magluto? Si Yana na medyo gulat. Saglit na tumahimik si Caleb. Hindi ako sigurado. Napapikit si Yana. Caleb, pero ayaw kong subukan. bukas ang kasal natin. Ayoko maunang burol dahil sa luto mo. Hindi naman siguro ganun kasama. Kung bahala, basta ayusin mo lang ah. Gusto ko yung masasarapan ako para magandang mood ko bukas. Bahagyang napangiti si Caleb nang mauna si Yana na maglakad sa kanilang bahay pa uwi. At doon pinagsaluhan nila ang simpleng gabi at pagkaing niluto niya. Kinabukasan, doon nagsimula ang kasalang bayan. Halos lahat ng tao sa buong bayan ay naroon upang mang-usisa at manood sa maraming kabiyak na nais suwelyuhan. Ang pangako. Ngayon, inaayayaan kong lahat ay kakasal na umarap sa kanilang magiging kabiyak. Hawakan niyo ang kamay ng isa't isa at pakinggan ang mga salitang inyong bibitawan. Unti-unting humarap si Yana kay Caleb. Sa paligid nila, nagsimulang magsipaghawakan ng kamay ang ibang mga pares. May tawanan, kilig, may mga magulang na nagpapahid ng luwa.
Ngunit para kay Yana, tila naging tahimik ang lahat. Si Caleb lang ang nakikita niya. Ang lalaking dumating sa buhay niya na wala siyang alam kundi pangalan. Ang lalaking may tinatagong mundong hindi pa niya naaabot. Ang lalaking pinipilit niyang wag mahalin pero unti-unti nang sumisingit sa bawat araw niya. Yana Trish Flores. Tawag ng mayor. Bahagyang napakurap si Yana. Caleb Olivar. Kasunod na tawag nito. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, sandaling tumigas ang hawak ni Caleb sa kamay ni Yana. Napansin naman iyon ng dalaga. Caleb, mabilis siyang tumingin dito. Ayos lang ako. Hindi lubos na naniwala si Yana pero wala na siyang pagkakataong magtanong. Kayo ba ay kusang loob na haharap sa kasalang ito? Tanong ng mayor. Tumingin si Caleb kay Yana. Si Yana naman ay lumunok. Pilit pinapakalma ang sarili. Opo. Sagot ni Caleb na buo ang tinig. Ilang segundo bago nakasagot si Yana. Opo. Mahigpit na pinisil ni Caleb ang kamay niya. Sapat lang para iparamdam na naroon siya. Yana. Mahina niyang sabi. Halos silang dalawa lamang ang makakarinig. Tumingin ka lang sa akin. Huwag sa kanila. Ginawa naman niya iyon. Tumingin ito sa kanya. At kahit puno ng kaba ang dibdib niya, kahit may takot pa rin sa likod ng isip niya, unti-unti siya nakahinga ng maayos. Ulitin ninyo ang iyong pangako. Sabi ng mayor. Unang nagsalita si Caleb. Ako si Caleb Olivar. Tinatanggap ka, Yana Trish Flores, bilang aking asawa. Pangako kong igagalang ka, alalayan ka, at hindi iiwan sa panahong kailangan mo ko. Napakurap si Yana. Hindi niya alam kung bahagi ba iyon ng simpleng vow na pinabasa sa kanila o sariling salita ni Caleb. Pero nang makita niya ang seryosong tingin nito, alam niyang hindi lang ito bumibigkas. May ibig sabihin ang bawat salita. Yana. Mahinang paalala ng mayor. Huminga siya ng malalim. Ako, si Yana Trish Flores, ay tinatanggap ka, Caleb Olivar, bilang aking asawa. Pangako kong igagalang ka. Tutulungan ka. Naputol siya sandali. Tumingin siya sa kamay nilang magkahawak bago muling nagsalita. At susubukan kong pagkatiwalaan ka. Hanggat hindi mo sinisira ang tiwalang iyon. May ilang napabulong sa paligid, ngunit hindi na iyon pinansin ni Yana. Si Caleb lamang ang tiningnan niya. At sa mga mata nito, nakita niyang naiintindihan nito ang ibig niyang sabihin. Hindi ko sisirain. Mahina niyang sabi. Hindi iyon bahagi ng seremonya, pero iyon ang sagot na kailangan niyang marinig. Ngumiti ang matandang mayor habang hawak ang mikropono. Ngayon, maaari niyo nang halikan ang bawat isa bilang mag-asawa. Nanigas si Yana. Parang biglang bumalik sa kanya ang ingay ng buong plaza. May naghiyawan, may pumalakpak. Rinig na rinig niya ang boses ni Aling Tessa mula sa gilid. Ay, eto na! Yana, huwag kang matakot ha! Sigaw naman ni Mira pero halatang kinikilig. Namula ang mukha ni Yana at mabilis na yumuko. Caleb, hindi ka salito sa usapan. Hindi agad gumalaw si Caleb. Sa halip, bahagya itong yumuko para sila lang ang makarinig sa isa't isa. Hindi kita halikan kung ayaw mo. Napatingin si Yana sa kanya. Sa gitna ng lahat ng taong naghihintay, hindi siya pinilit ni Caleb. Hindi siya hinatak palapit. Hindi ito ngumiti na parang nanalo. Naghintay lang ito sa sagot niya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Nakatingin sila. Hayaan mo sila. Ikaw ang tinatanong ko. Napakurap si Yana. Hindi niya alam kung bakit ang simpleng tanong na iyon ay parang mas lalo siyang nanghina. Sa pisngilan. Tumango si Caleb. Sa pisngilan. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya hinawakan ang mukha ni Yana. Hindi rin siya nagmadali. Hinayaan niyang makita nitong sumusunod siya sa hangganang ibinigay nito. Pumikit si Yana nang maramdaman ang magaan na halik ni Caleb sa kanyang pisngi. Saglit lang iyon, pero sapat para maghiyawan ang mga tao sa paligid. Ay, kasal na! Ang tamis! Caleb, gulang! Sabi ni Ate Lorna. Agad na nanlaki ang mga mata ni Yana at humarap sa mga tao. Ate Lorna, may mayor po tayo rito. Nagtawanan ang lahat. Ngumiti si Caleb. Tahimik lang nakatingin sa kanya. Nang mapansin iyon ni Yana, mabilis siyang umiwas ng tingin. Ang ganda mo lalo. Lalo kapag namumula ka. Bulong ni Caleb. Doon niya lalong natiyak na hindi nagsisinungaling ang puso niya. Si Yana nga ang babaeng para sa kanya.
Muling lumipas sa mga araw na masaya sina Yana at Caleb. Ngunit tulad lahat ng kasiyahan, may hangganan din iyon. Yana! Sigaw ni Mang Tonyo, dahilan para mapahinto siya sa pag-aayos ng bangus at iba pang isda. May babae sa bahay mo. Kasama ng asawa mo. Po, Sabi ko may babae ang asawa mo. Nandoon siya sa bahay mo. ulit ni Mang Tonyo. Hindi alam ni Yana kung paniniwalaan niya ang narinig. Ngunit sa sandaling iyon, para bang may unti-unting bumagsak sa loob niya. Mabilis niyang tinanggal ang apron at naglakad pa uwi. At doon, tila huminto ang mundo ni Yana nang makita ang isang babaeng elegante ang itsura. Isang babae nagparamdam agad sa kanya ng panliliit. Katabi nito si Caleb at kitang-kita niya ang galit sa mukha ng asawa. Pwede ko bang malaman kung bakit may babae sa bahay natin? Tanong ni Yana. Ah, ikaw yon. Nakangising sabi ni Bianca. You married someone you didn't even know. Bianca, tumahimik ka. Madiing sabi ni Caleb. Why? She deserves to know. After all, asawa mo na siya, di ba? Napalingon si Yana kay Caleb. Caleb, sino ka ba talaga? Nanahimik siya. Sagot. Mas mariin na ang boses ni Yana ngayon. Ngayon na. Huminga ng malalim si Caleb ngunit hindi pa rin agad nakapagsalita. Si Bianca ang sumagot para sa kanya. He is Caleb Navarro, CEO of Navarro Holdings. The man I was supposed to marry before he disappeared. Parang nawala ang lakas sa mga tuhod ni Yana. Napahawak siya sa gilid ng pinto para hindi matumba. Navarro, mahina niyang ulit. Hindi Olivar. Hindi mangingisdang taga Santiago. Hindi lalaking simpleng inanod lang ng dagat. Caleb Navarro. Isang pangalang hindi kabilang sa mundo niya. Yana. Lumapit si Caleb ngunit agad siyang umatras. Wag. Natigil si Caleb. Huwag kang lalapit. Kitang-kita sa mukha ni Caleb ang sakit pero wala siyang karapatang magreklamo. Hindi ngayon. Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyong lahat. Napailing si Yana habang pilit pinipigilan ng luha. Ngayon? Ngayong may ibang tao nang nagsabi? Ilang beses kitang tinanong, Caleb. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon. Sinubukan kong protektahan ka. Huwag mong gamitin ang salitang proteksyon para sa pagsisinungaling mo. Tumahimik si Caleb. Tumawa ng mahina si Bianca. She's smarter than I expected. Mabilis na binalingan siya ni Yana. At ikaw, anong kailangan mo rito? Bahagyang tumaas ang kilay ni Bianca. Tila hindi inaasahan ang tapang ng tono niya. I came to bring him back. He belongs to our world. Not here. Not in this little house. And certainly, not with you. Nanakip ang dibdib ni Yana, ngunit hindi siya nakipakitang durog sa harap nito. Kung gusto niyang sumama sa'yo, hindi ko siya pipigilan. Napalingon si Caleb sa kanya. Yana. Mayaman ka? Hindi ka mangingisda? Hindi ka basta inhanod ng tubig? Dismayadong napangiti si Yana habang nangingilid ang luha sa mga mata. Sinadya mo bang itago ang sarili mo para makatakas sa kasal mo? Ginamit mo ba ako, Caleb? Inalok mo ko ng kasal para may panangga ka? Hindi. Hindi ganun. At ako naman tong si Tanga. Naniwala. Parang sinuntok sa dibdib si Caleb sa huling sinabi niya. Magpapaliwanag ako, Yana. Bigyan mo lang ako ng umalis na kayo. Putol ni Yana. Nanginginig ang boses pero pilit na pinatatatag ang sarili. Pareho kayo. Kung hindi pa kayo aalis pagsapit ng dilim, mapipilitan akong tumawag ng barangay. Yana, please. Huwag mo akong tawagin na para bang may karapatan ka. Natigilan si Caleb. Lumapit sana siya, pero agad nang umatras si Yana. Wag. Sapat na yung ilang linggo ko naniwala sa lalaking hindi pala totoo. Huwag mo nang gawing mas mahirap sa akin. Pagkasabi noon, mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas ng bahay. Yana! Sigaw ni Caleb. Hindi siya lumingon. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Ang alam lang niya, kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang huminga. At kailangan niyang hindi makita si Caleb dahil sa bawat segundo na makikita niya ito, parang mas lalo lang siyang nadudurog. Sa huli, dinala siya ng mga paa niya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa dalampasigan. Doon niya unang natagpuan si Caleb.
Doon nagsimula ang gulo, ang kasinungalingan, ang kasal at ang damdamin ngayon ay hindi na niya alam kung saan ilalagay. Napaupo siya sa buhanginan at tuluyan ng humagulgol. Ang tanga-tanga mo, Yana. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang luha. Ilang beses mo siyang tinanong. Ilang beses mong naramdaman na may mali. Pero pinili mo pa rin maniwala. Huminga siya ng malalim, pero lalo lamang sumikip ang dibdib niya. Samantala, mabilis na umalis si Caleb sa bahay ni Yana. Hindi para iwan ito, kundi para tapusin at harapin ang lahat ng kinatatakutan niyang bagay na malaman ni Yana. Kinasal ka sa isang mahirap na babae. Naririnig mo ba ang sarili mo, Caleb Navarro? Ang ama ni Caleb. Yes. I gave my real last name because I wanted our marriage to be real. Ibinaba ni Caleb ang tingin sa singsing na suot niya. Simple lang iyon, halos silver lang, walang mamahaling bato, walang bigat ng kayamanan. Pero sa lahat ng bagay na naisuot niya sa buong buhay niya, yun ang unang singsing na may ibig sabihin. Mahal ko siya, Dad. At hindi ko siya kaya mawala. Napatawa ng mapait ang ama niya. Mahal. Ilang linggo mo lang nakilala ang babaeng iyon. Ilang linggo, Caleb. At dahil doon, handa ka sirain ng lahat. Ang pangalan mo, ang kumpanya, ang kasunduan sa pamilya ni Bianca. Hindi ko sinirang lahat. Matagal na ninyong simulang sirain ang buhay ko na magdesisyon kayo para sa akin. Huwag kang magsalita na para bang wala kang utang sa pamilyang ito. May utang ako sa pamilyang to. Pero hindi ibig sabihin nun, pati buhay ko babayaran ko sa paraan na gusto nyo. Lumapit ng isang hakbang ang ama niya. Paano ang pamilya ni Bianca? Paano kung tanggalan kita ng yaman? Kaya mo bang ipaglaban ang kahibangan mo kapag wala na sa'yo ang Navarro Holdings? Kapag wala ka ng pera, wala ka ng posisyon at wala ka ng pangalan. Mapaklang ngumiti si Caleb. Matagal nyo nang ginagamit ang yaman para takutin ako. Dahil iyon ang dahilan kung bakit may halaga ka sa mundong ginagalawan natin. Doon nagbago ang tingin ni Caleb. Hindi nilang galit, kundi may sakit na rin. Kung ganun, salamat. At pinaalala mo kung gaano ka babantingin mo sa akin bilang anak. Caleb, sinabi ko na noon, wala akong nararamdaman kay Bianca. Kahit anong gawin nyo, hindi ko siya kayang mahalin. At kung tungkol sa yaman ng pag-uusapan, handa akong talikuran yun. Hindi mo kaya. Iling lamang ng ama ni Caleb. Kaya ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Lumaki ka sa luho. Sanay kang may sumusunod na bawat utos mo. Sanay ka nasa taas. Sa tingin mo kaya mong mabuhay nang walang lahat ng ito. Naalala ni Caleb ang mga umagang gumigising siya sa ingay ng palengke. Ang mga kahon ng istang binubuhat niya. Ang amoy ng dagat na kumakapit sa damit. Ang simpleng hapunan sa bahay ni Yana. Ang pagod nito sa bawat araw pero patuloy pa rin itong lumalaban. Nabuhay ako nang walang lahat ng ito sa loob ng isang buwan. Dahil naglalaro ka lang. Hindi. Dahil doon ko unang naramdaman kung paano mabuhay nang hindi binibili ang bawat galaw ko. Humigpit ang hawak ng ama niya sa baston. Dahil sa babaeng iyon. Dahil kay Yana. Tawagin mo siya sa pangalan niya. Asawa ko siya. Asawa! Napailing ang ama niya. Isang babae sa palengke. Isang tendera ng isda. Yun ang ipapalit mo sa lahat ng meron ka. Nanigas ang mukha ni Caleb. Huwag mo siyang maliitin. Maliitin. Caleb, hindi siya bagay sa mundo mo. Mabuti. Dahil ang mundo ko ay hindi bagay sa kanya. Hindi nakasagot ang ama niya. Tumalikod sandali si Caleb at huminga ng malalim. Pinipigil niyang hindi tuluyang lumakas ang boses. Ngunit bawat salitang naririnig niya laban kay Yana ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa kanya. Alam ba niya? Tanong ng ama niya. Hindi kumilos si Caleb. Alam ba ng asawa mong tindera kung sino ka talaga? O niloko mo rin siya tulad ng ginawa mo sa amin? Hindi na kumibo si Caleb. Wala na siyang gustong patunayan sa kanyang ama. Wala na rin siyang gustong ipaliwanag sa mga taong matagal nang sanay diktahan ang buhay niya. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay si Yana. Mabilis siyang umalis at bumalik sa Sitio Pag-asa. Pagod man ang buong katawan at emosyon niya, tila ang mga paa niya na mismo ang nagdala sa kanya sa lugar kung saan naroon ang tunay niyang pahinga. Sa maliit na bahay ni Yana. Pagdating niya sa pinto,
Ilang segundo siyang natigilan. Mabigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung palalayasin ba siya nito, sisigawan, o tuluyan ng isasara ang pinto sa kanya. Ngunit nang buksan niya iyon, tumambad sa kanya si Yana. Luhaan. Namumugto ang mga mata. Halatang matagal nang umiiyak. Anong ginagawa? Hindi na hinayaan ni Caleb na matapos pa nito ang sasabihin. Mabilis siyang lumapit at agad itong niyakap ng mahigpit. Mahal kita. Mahal na mahal. Bulong ni Caleb, tila ba nakikiusap sa langit. Hindi ko kaya, Yana. Hindi ko kaya magpatuloy nang wala ka. Napapikit si Yana ng marin nang marinig iyon mula sa asawa niya. Mabigat pa rin ang kasinungalingan. Masakit pa rin ang lahat ang natuklasan niya. Ngunit sa kabila ng galit, sakit at pagkadismaya, nangingibabaw pa rin ang pagmamahal na hindi nagbago kahit alam na niya ang totoo. Ang daya mo! Umiiyak na sambit ni Yana sa pagitan ng mga bisig ni Caleb. Na kahit anong galit ko, mahal pa rin kita. Hindi nagbago kahit nalaman ko ng totoo. Masumigpit ang yakap ni Caleb sa asawa. Mariin siyang pumikit habang pilit pinipigilan ang sariling manginig. Patawarin mo ko. Pasensya ka na kung nagsinungaling ako. Pasensya ka na kung hinayaan kitang mahalin ng lalaking hindi buo ang ipinakita sa'yo. Dahan-dahang itinulak ni Yana ang dibdib niya para makalayo ng kaunti. Tumingala siya kay Caleb. Luhaan ngunit matatag ang muka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ilang beses kitang tinanong, Caleb eh. Ilang beses ko naramdaman na may mali. Pero pinili kong maniwala sa'yo. Bakit hinayaan mo ako magmukhang tanga? Dahil natakot ako. Natakot saan? Na mawala ka. Na kapag nalaman mong kaalab na baro ako, iisipin mong hindi ako bagay sa buhay mo. Na kapag malaman mong may kasal akong tinakasan, aakalain mong ginamit lang kita. Napatawa ng mapait si Yana habang pinupunasan ng pisngi. Pero ganun ang nangyari, hindi ba? Ginamit mo ko nung una. Hindi umiwas ng tingin si Caleb. Kahit masakit, hindi na siya magsisinungaling. Oo. Noong una akala ko ikaw ang paraan para makatakas ako. Pero hindi nagtagal. Ikaw nang dahilan kung bakit gusto ko manatili. Nanginginig ang labi ni Yana habang nakatingin sa kanya. Ang sakit mong mahalin, Caleb. Alam ko. Hindi sapat ang mahal kita para maayos ang lahat. Alam ko rin. At hindi ibig sabihin na mahal pa rin kita. Pinatawad na kita agad. Dahang-dahang tumango si Caleb. Maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Kahit araw-araw mo kong pagalitan. Kahit kailangan kong simulan ulit sa wala. Gagawin ko. At paano ang mundo mo? Ang yaman mo? Ang pamilya mo? Si Bianca? Hinarap ko na sila. Sinabi ko na sa ama ko na ikaw ang pinili ko. Sinabi ko rin na handa akong talikuran ng lahat kung ayun ang nakapalit para maprotektahan ka. Natigilan si Yana. Sinabi mo yun? Oo. Pero hindi ko sinasabi ito para bilhin ng patawan mo. Sinasabi ko dahil gusto kong malaman mo na hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago sa pangalang hindi akin. Caleb! Mula ngayon, kung tatanggapin mo pa rin ako, haharap ako sa'yo bilang ako. Caleb Navarro. Ang lalaking nagkamali, nagsinungaling. Pero ang lalaking totoong nagmamahal sa'yo. Napayoko si Yana. Tumulo muli ang luha niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Ako rin. Pero pwede nating matutunan. Dahan-dahan. At kapag nasaktan mo ulit ako, hindi na kita hayaang masaktan dahil sa kasinungalingan ko. Kapag masaktan man kita ulit, haharapin ko. Hindi ako tatakbo. Hindi kita iiwan mag-isa. Matagal siyang tinitigan ni Yana. Nakakita niya sa mukha nito ang takot, pagsisisi at pagmamahal na pilit itong pinaninindigan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Caleb. Galit pa rin ako. Alam ko. Hindi pa kita lubos na pinapatawad. Tatanggapin ko. Pero asawa kita. At mahal kita. Kaya susubukan ko. Pero Caleb, huling pagkakataon na to. Kapag nagsinungaling ka ulit sa akin, ako na mismo nga alis. Mahigpit na hinawakan ni Caleb ang kamay niya. Hindi na mauulit. Pangako. Magpuro pangako. Ipakita mo. Saglit silang nagkatitigan. Pagkatapos, ay dahan-dahang sumandal si Yana sa dibdib niya.
Hindi kasing higpit ng yakap kanina, ngunit sapat para maramdaman ni Caleb na may natitira pang pag-asa. Humalik siya sa tuktok ng ulo nito. Salamat, Yana. Huwag ka magpasalamat agad. Bukas papunta ka sa palengke. Harapin mo si Aling Tessa, Mang Tonyo, Mira, at lahat ng taong naniwala sa'yo. Ikaw ang magpapaliwanag. Bahagyang napangiti si Caleb. At magbubuhat ka pa rin ng kahon at timba ng isda. Oo. At hindi ibig sabihin na mayaman ka. Ligtas ka na sa paglilinis ng bangus. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, mahina siyang natawa. Opo, asawa ko. Napatingin si Yana sa kanya, namumula kahit luhaan pa rin. Huwag mo kong daanin sa ganyan ha. Galit pa ako. Alam ko. Pero, huwag ka muna nga alis. Nawala na ang ngiti ni Caleb. Masumigpit ang hawak niya sa kamay nito. Hindi na. Kinabukasan, maghahawak kamay silang humarap sa buong sitio Pag-asa. Inamin ni Caleb ang tunay niyang pangalan, ang dahilan ng kanyang pagtatago at ang kasinungalingang nagdala sa kanya sa buhay ni Yana. Maraming nagulat, marami ring nagtanong, ngunit sa huli, walang mas mahalaga sa kanya kundi ang babaeng nasa tabi niya. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. May mga pagkakataong bumabalik ang sakit sa dibdib ni Yana. Mga pagkakataong nahihirapan si Caleb na patawarin ng sarili. Ngunit araw-araw, pinili nilang ayusin ang nasira. Hindi na bumalik si Caleb sa buhay na puno ng utos ng iba. Nanatili siya sa tabi ni Yana, hindi bilang lalaking nagtatago kundi bilang asawang piniling maging totoo. At sa palengke ng sitio Pag-asa, kung saan minsan siyang tinukso bilang asawa ni Yana, tuluyan niyang tinanggap ang titulong iyon ng buong puso. Dahil sa dinami-rami ng pangalang mayroon siya, iyon ang pinakapaborito niya. Asawa ni Yana. At para kay Yana, sapat na iyon. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lang.